I am Ferdinand Marcos, and I am the President of the Republic of the Philippines. I stand today on behalf of 110 million Filipinos. Hi everyone, hello universe, it's me again. Ayan, i-updates natin yung pagpunta ng Pangulo sa Benguet. Trabaho pa more, ganyan ang Pangulo. Hindi na huminto sa kanyang opisina, nag-out of town na. Papunta sa iba't ibang region, kaya yan. Yan po natin natutunghayan ang pagdating ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. dito sa Benguet Agri-Pinoy Trading Center upang personal niyang makita ang kalagayan ng ating mga magsasaka at mga nagtitinda ng mga kanilang ani dito sa Cordillera. Wow! Kasama niya po sa kanyang pagdating si Department of Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr. at Benguet State University President Kenneth Laruan. Layunin po ng pagbisitang ito na masuri ng Pangulo ang mga aktual na operasyon ng BAPTC at makita kung paano pinapatupad ng Department of Agriculture, particularly ang High Value Crops Program. At nga po makikita po natin na ang una niyang madadaanan na itong mga makabagong makinarya at kagamitan na nakadisplay. Kaya naman kasama po natin si Ma'am Janice Agrifino mula sa Department of Agriculture upang maipaliwanag sa atin kung ano-ano nga po ba yung mga kagamitan na nakikita dito ni Presidente. Magandang araw po sa ating lahat. So welcome po sa Benguet Agri-Pinoy Trading Center. So ang mga nakikita po ninyo ngayon dito ay mga naka-display na iba't ibang interventions mula sa ating Department of Agriculture High Value Crops Development Programs. So ang mga interventions po ito ay tulad ng grass cutter, walking type agricultural tractors, mga black nets at iba't ibang klase ng fertilizers tulad ng foliar fertilizer at organic fertilizers. Meron din po tayong mga HDPE pipes, multi-commodity dryers at pump and engine sets with drum. So kabuuan po ang mga interventions na ito ay nagkakahalaga ng 15.4 million at ito po ay ipapamahagi sa ating 45 na farmers cooperatives and associations. Yan. Maraming salamat po, Ma'am. Ma'am, nabanggit niyo po ang high value programs. Ano po ba itong programa na ito? So, ang ating pong High Value Crops Development Program ay isa sa mga regular programs ng Department of Agriculture under the Fields Operations Division. Ayan, nakikita po natin na papasok na ang ating presidente sa BAPTC. So, sa mga ngayon pa lamang po tumututok, tayo po ay live uli mula sa Benguet Agri-Pinoy Trading Center dito sa La Trinidad, Benguet. So, Ma'am Janice, ano po ba, para mabigyan po ng konteksto ang ating mga manonood, ano po ba, magbigay po kayo ng background lang po ng BAPTC? Yes, so ang BAPTC po ay isa sa 3 na malalaking trading hubs ng highland vegetables dito sa La Trinidad, Benguet. So ito po ay centralized na bagsakan ng ating iba't ibang mga gulay mula sa Benguet, hindi lang sa Benguet, kundi pati rin sa Bauco at parts ng Ifugao, which are the 3 major producing provinces ng highland vegetables. Ma'am, kung dadayo po ang ating mga manonood dito sa BAPTC, ano-ano po ba yung mga pangunahing produkto na ibinibenta dito sa BAPTC, ma'am? Yes, so actually madami pong makikita ng mga gulay dito, So marami dito tulad ng repolyo, carrots, mga potato, letsugas, broccoli, Chinese cabbage o pechay, at iba't ibang assorted din ng mga gulay. So meron din tayong mga in-peak season na mga crops tulad ng strawberry na ngayon ay marami na din po dito sa ating trading center. Ma'am, base po sa inyong mga datos, saan po ba kadalasan dinadala itong mga produktong ito? Yes, so ang ating mga produkto po mula dito sa BAPTC at iba pang mga trading centers in La Trinidad ay nakakarating po siya nationwide. So primarily, ito po ay dinadala ng ating mga traders sa karatig na mga regions 1, 2, and 3, Metro Manila of course. Meron din po tayong mga tawid dagat trackers na siyang nagdadala sa banda ng Visayas at Mindanao. Ma'am, hindi po sa lahat, gaano po ba kalaki yung naitutulong ng BAPTC sa ating mga lokal na magsasaka? Ma'am, napapadali po ba nito yung pagbebenta nila o pagpapalawak ng kanilang merkado? Yes po, actually ma'am, kasi ito ay centralized na nagbagsakan ng mga gulay. At least kung idadala na lang dito ng ating mga farmers ang kanilang mga gulay, dito na din po ang trading, dito na po lahat mangyayari yung mga marketing activities. So hindi na po sila individual na maghahanap ng kanilang sariling buyer, ipupunta na lang po nila dito at meron na po silang mga buyers. At meron na rin po tayong mga market facilitators na mag-a-assist sa kanila. So actually po sa datos ng ating BAPTC, annually po, the BAPTC moves 165,000 metric tons of agricultural produce and it is valued at about 64 billion pesos o kaya 17 million pesos daily.
Ma'am, dahil nga po apektado tayo itong mga ng pagtaas ng presyo ng crudo dito sa ating bansa dahil nga sa sigalot ng Middle East, ano po ba yung mga hakbang na ginagawa ng ating pamahalaan para po matulungan natin itong mga magsasaka tulad po ng mga nasa BAPTC? Yes po. So on the part po of the Department of Agriculture, in-intensify po natin ang ating Kadiwa ng Pangulo programs and activities tulad ng Kadiwan Wheels, mga trade fairs at iba pa para sa gayon ay makapagbigay tayo ng further assistance sa ating mga farmers tulad ng hauling, ng transport assistance, kung saan kinukuha natin mismo sa kanilang farms ang kanilang mga produkto at dinadala sa trading center tulad ng BAPTC o kaya naman ay sa kanilang identified market destinations sa ibang rehiyon. So as of April 14 po, the Department of Agriculture has already facilitated yung hauling at saka marketing ng different na agricultural produce of about 27 metric tons at ito po ay nagkakahalaga ng about 1.6 million pesos. So meron pa po tayong mga madaming schedules ng Kadiwa activities in the coming weeks. Para po sa gayon ay tuloy-tuloy nating matulungan ang ating mga magsasaka dito sa Benguet at mga karatig probinsya. Ma'am, siguro balik lang tayo. Paano po ba natin itong BAPTC tutulungan yung mga magsasaka na mas mapadali po yung pag-transfer ng produkto nila mula dito sa BAPTC hanggang sa kanilang hanggang sa kung saan mang lugar ito pwedeng mabenta? Yes, ma'am. So dito po kasi sa Benguet Agri-Pinoy Trading Centers, meron na po tayong mga market facilitators na siyang per commodity na rin siya. May iba't iba siyang mga spot areas. So iyon ay meron tayong mga market facilitators na siyang nag-a-assist sa ating mga farmers mismo. So dadalhin na lang po nilang kanilang mga produkto dito at magaganap na yung trading activities natin. So ito daily base sa datos ng BAPTC ay meron tayong at least 110 farmers na araw-araw ay pumupunta dito para sa gayon ay dalhin ang kanilang mga produkto at yung mga buyers naman po natin sila na po ang bahala na magdala ng mga ito sa iba't ibang lugar. Ma'am, paano ito nakakatulong sa paglikha po ng mga trabaho at kita dito sa ating mga lokal na magsasaka? Yes, ma'am. Actually po itong BAPTC since na-start po siya nung before pandemic pa. Nagkaroon na po siya ng job generation. So, kung makikita po natin sa dinadaanan nila ngayon, marami po tayong mga stalls at yan po ay nabigyan sila ng mga stable na mga jobs. So, base po sa datos ng ating BAPTC, hindi bababa sa 700 ang nag-generate na jobs at nagkaroon ng trabaho dito sa BAPTC simula nung ito ay itinatayo at na-establish. Ayan po. Siguro last na lang po, ma'am. Ano po yung naging papel ng logistic support sa pagdadala po nito ng mga ani ng ating mga Cordillera sa merkado? Yes po. Actually, malaki talaga ang nagagawa ng ating logistics support. Dahil kung wala tayong logistics support, medyo mahihirapan tayo na malink yung marketing ng products ng mga farmers doon sa ating mga consumers na usually ay nasa mga urban areas, nasa mga big markets tulad ng National Capital Region at sa Visayas at Mindanao. So, through the logistics support, yung mga trackers natin, and even po yung pinuprovide ng Department of Agriculture, mas napapabilis natin, nababawasan din natin yung gastusin. We are here now at the trading center at pinuntahan din natin ang palengke because ang nangyari, very gulat kami yung mga report na dahil sa pagtaas ng presyo ng diesel ay hindi na binababa ang mga gulay na galing dito sa mountain province, dito sa mga mountainous areas. Kaya tinignan natin, hinanapan natin ng paraan. Kaya unang-una, binaba natin ang presyo ng diesel ng 10 piso. Tapos yung mga charges ng mga local government, winave na muna. Tapos tinanggal na rin natin ang toll fee sa para sa mga truck na bumababa. Yung 10-wheeler yata 3,000 ang binabayad. Yung 4-wheeler 1,000 ang binabayad. Ngayon hindi na sila kailangan magbayad for a short time hanggat matapos itong problema natin sa pagtaas ng presyo ng langis. Patuloy lang namin ang ginagawa, pati yung mga driver na nangangailangan ng tulong, sinama namin sa tupad program ng DOLE. At ito yung aming tulong para naman, unang-una, matiyak ang ating food supply. Pangalawa, matiyak na hindi masyadong mabigat ang nararamdaman ng ating mga farmer, ng ating mga producer, ng ating mga wholesaler
at matiyak nga na ang food supply naman natin ay patuloy para hindi tayo magka-problema doon sa presyo ng pagkain at saka sa supply ng pagkain. Mabuti naman at mukha namang dahil sa mga ating inisyatiba na ginawa ay mas nagkakaroon ngayon ng yung sistema ay umaandar na at patuloy naman ang ating mga initiative kung meron pa, kaya na mabuti at nakausap ko yung mga iba na nagtitinda rito para yung kanilang mga suggestion kung ano sa palagay nilang kailangan pang gawin. Kaya patuloy ang aming pag-aaral at patuloy ang aming pag-monitor para tiyakin na lahat ay makakaramdam ng tulong ng pamahalaan ngayon sa dinadaan natin na problema at sa krisis na naging bunga ng gera sa Middle East. Maraming salamat. Just like na, bigat. Ayan. Sa pagtatapos ng pagbisita ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. dito sa Benguet Agri-Pinoy Trading Center, muling pinagtitibay ng pamahalaan ang pangako nitong palakasin ang sektor ng agrikultura sa pamamagitan ng mas maayos na kalakalan, mas matatag na presyo at mas epesyenteng distribusyon ng supply sa buong bansa. Layunin nitong matiyak na ang bawat magsasaka ay may sapat na suporta at ang bawat pamilyang Pilipino ay may access sa abot-kayang pagkain. Maraming salamat po sa inyong patuloy na pagtutok sa aming live coverage mula dito sa La Trinidad, Benguet. Ako po si Liza Agudo mula sa Radio Television Malacanang. Kasama si Janice B. Agripino mula sa DA CAR. Mabuhay ang bagong Pilipinas. Wow. Ganda. Daming gulay, guys. Okay, Mr. President, may regalo ako sa iyo. Yung magandang dumating po sa asosasyon namin, yung packing area po namin na building. Yun po yung malaking tulong na hindi po namin na malilimutan sa tulong ng government po. Galing po sa Department of Agriculture, ma'am. Kakuha namin yung itong intervention na yun, mas malaki yung kita namin, mas madali yung trabaho namin, mas may matatapos kami sa isang araw. Pag hindi noon na wala kami matatapos sa isang araw. Kaya pag nakuha namin yung intervention na yun, mas malaki ang kita ng mga farmers. Biglang tumas mga presyo ng fertilizers, mga abono, ganun. Kaya kung ikumpara mo sa presyo ngayon, manigative yung mga farmers kasi pag mawala yung nandun sa mountain na tubig, meron din manggagaling sa rivers. Kaya doon kami kumukuha. Kaya kailangan namin ng mga machineries. Pag ganitong parang El Nino na ngayon, wala na kaming makukuha sa bundok. Doon na lang kami sa baba kumukuha. Malaking tulong yan kasi paggagaya ng traktor, noong dati, kailangan mo ng 5 tao. Ngayon, maski 2 na lang ang magtrabaho, pwede na yun. Kasi mas madali. Ang malaking tulong yan kasi pagka bibili pa kami ulit, wala na naman kaming pambili. Kung yung maibigay ninyo sa amin, yun na lang pagkasyahin namin. Oo, sa pagtatrabaho, nalis yung mga gastos sa mga bayad sa mga tao na magtatrabaho kasi manual ang gagawin nila, mag-grab ho na lang, kailangan may 10. Pero ngayon, kailangan may 3 lang, pwede na. Sa kita rin, mas madadagdagan kasi mas malawak ang matatrabaho. Sa Department of Agriculture, maraming salamat sa inyo kasi lagi nyo kaming ginagabayan ng mga magsasaka. Kay mahal nating Pangulo, sana patuloy-tuloy, sana nagabayan ninyo yung mga farmer. Gaya nung traktor, mas malilisan yung expenses namin kasi
at least, yung traktor, 2 tao lang yung gagawa. Inong wala pa yung traktor, maraming tao ang gagawa, marami ka pang sasahuran. Kaya at least ngayon na may traktor at saka yung seed storage, at least hindi lang nabubulok dyan sa gilid-gilid yung patatas namin. At least na-store siya at maganda yung tubo niya. Katulong sa kita at sa bagal ng trabaho kasi sa kita at least may maipon kami na kahit konti na pangsahod sana, pero nagagawa na ng traktor. 2 taon na ang gagawa. Nalilisan yung trabaho sa Department of Agriculture. Maraming salamat kasi at least natulungan nyo kami at hindi kayo nagsasawang sumusuporta sa amin na magsasaka. Sa mahal na Pangulo, maraming salamat at naisipan nyo ang programang ito at maraming tulong sa aming farmer. So yun mga kababayan, napakinggan nyo yung sinabi ng Pangulo. Ganun dapat ang leaders, hindi nagpabaya. Sabi ko naman, 'di ba guys? Number 1 priority niya talaga mga magsasaka. Ayan. Yung mga tulong niya, alam niyo, maraming administration na dumaan. Pero yung ganitong klasing Pangulo na laging lumalabas, pumupunta sa mga region by region. Ayan tingnan nyo. Siya lang yun, ang mayroon yan. Kaya abangan nyo po ang Pangulo sa mga lugar ninyo guys. Sa totoo lang, iikot yan. Magbigay ng tulong. Narinig nyo naman siguro yung pasasalamat ng ating mga magsasaka. Magsasaka sa mais, sa mga gulay, lahat-lahat na. Laki ng tulong kaya yung mga machinery. Naku po, grabe ang laking tulong sa kanila. At least, sila ang nakikinabang nun. 'Di ba? Alagaan lang nila. Kaya ako, wala akong masabi sa Pangulong Marcos Jr. kundi lagi ko talaga siyang kumbaga tinataas dahil maganda yung kanyang pamumuno kasi. Sa totoo lang, kung sa tulong, wala na po ako masasabi sa kanya. Kaya pinagmamalaki ko po 'yan kahit sinong kausap ko. At willing ako talaga makipag-debate or ipagtanggol ang Pangulo kasi nga nakikita ko yung sa kanyang mga sa kanyang kawanggawa, mga magagandang programa, lahat-lahat na po. Kaya nga, lagi ko sinasabi sa comment section the best president ever. So, totoo lang. No? So, yun guys, ang aking pinaka-latest updates. Yan po ang activities niya ngayong araw, April 17, 2026. Nasa Benguet siya, kaya abangan nyo po ang Pangulo. Thank you guys for watching. See you again on my next upload videos. Follow me and likes. Hit the button bell para lagi kayong updates. Okay? Salamat guys sa support ninyo. Ayan. Shout out sa mga taga Benguet. Bye and babus. God bless Philippines. There's more. Bye everyone.